So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Subasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion task about galit ka ba sa kasalanan? So, our concept is all about judgment. So, ang hatol ng Diyos ay pagpapahayag ng kanyang kabanalan at katarungan. So, hindi siya pumikit sa kasalanan. Hindi dahil siya ay malupit, kundi dahil siya ay makatarungan. So, sa buong kasulatan, malinaw ang mensahe niya. Ang kasalanan ay seryoso sa harap ng Diyos. Ito'y hindi biro at tiyak na may kapalit. Ngunit sa kanyang habag, naglaan siya ng paraan ng pagtakas kay Kristo. Si Jesus Christ ang tumanggap ng hatol na dapat ay para sa atin. Kaya't para sa mga nananampalataya, ang hatol ay naisakatuparan na sa krus. So our Bible readings for today is all about Romans chapter 2 verse 5 and 6, ASND version. Pero dahil matigas ang ulo ninyo at ayaw ninyong magsisi, lalo ninyong pinatindi ang parusang matatanggap ninyo sa araw ng paghuhukom. Kung kailan ipapakita ng Diyos ang makatwiran niyang paghatol sa mga tao. Babayaran ng Diyos ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is God is a righteous judge who cannot ignore sin. So ang Diyos ay banal at hindi niya kayang hayaan ang kasalanan na walang hustisya. So yung bawat kasalanan na ginagawa natin, lahat yon ay may kabayaran. Second is God's judgment deals with all sins and injustices. So, lahat ng kasalanan or kasamaan, maging personal man yan o pangkahalatan, is hahatulan ng Diyos sa takdang panahon. So, walang makakaligtas sa kanyang hustisya. And last teaching is God provided Christ for us to escape judgment. So, si Jesus Christ ang naging kapalit natin sa krus upang matanggap natin ng kapatawaran. Dahil ang nananampalataya ay hindi nahahatulan, kundi pinawalang sala. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is preach the gospel of salvation offered by Christ. So, sa halip na matakot lang, is dapat nating ibahagi ang mabuting balita na may kaligtasan kay Kristo mula sa hatol ng Diyos. Second is pray without ceasing for your family and friends. So, ipagdasal natin yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So, ang panalangin ay makapangyarihan. And lastly is prepare for the day of judgment by serving God. So, dapat tayong mamuhay ng may kabanalan at may layunin. Kundi para hindi takasan ng hatol, kundi bilang tugon ng pag-ibig sa kaligtasang tinanggap natin. So, ngayon dadaan na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can you practically prepare for the day of judgment. So, para sa akin, una is dapat tayong maglingkod sa Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Pangalawa is ibahagi natin yung ebanghelyo sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Huwag natin silang hayaang harapin ang hatol na mag-isa. And lastly is tumigil tayong mahalin ang kasalanan. So, huwag natin itong i-justify, itago, o ulit-ulitin. Sa halip is magsisi tayo araw-araw at mamuhay ng may takot at paggalang sa Diyos. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil sa kabila ng aming kasalanan. Hindi nyo kami pinabayaan, kundi pinatawad sa pamamagitan ni Kristo. Lord God, tulungan mo po kaming mamuhay ng may kabanalan, laging handa sa iyong pagbabalik. Lord God, punuin mo po kami ng tapang na pinangaral ang mabuting salita at balita at magdasal para sa iba. Lord God, linisin mo po ang aming puso at ilayo kami sa kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.